Life After Prison. By Silence You. Kabanata 561. Isang mahinang kalabog ang narinig, at si Roland ay pinalipad pabalik. Ibinagsak niya sa lupa si Jeffrey na nakatayo sa likuran niya at sabay na samukan ng dugo ang dalawa. Hindi ito maaaring mangyari. Paanong ang isang elder ay hindi makakapantay sa lalaking Severin na iyon? Namutla sa takot ang mukha ni Shayna nang makita ang nangyari. Sino ba itong lalaking ito? Nakakatakot siya. Ano ang ginawa ng batang iyon sa iyo, Ginoo? Nagpabiya ka ba dahil minamaliit mo siya? Bakit hindi mo nagawang ailapag ang iyong pag-atake sa kanya? Hindi man lang nagawang makita ni Humbert kung ano ang nangyayari, at mula sa kanyang anggulo, tanging si Roland lang ang nakikita niya na pumapaimbulog sa ere ilang sandali matapos siyang umatake. Ang katotohanan na si Roland ay nagsusuka na ng dugo ay nagmungkahi na ang pinsala ay medyo malubha. Kaya naman, ang una niyang naisip ay minamaliit ni Roland ang lakas ni Severin, kaya nabigyan ng pagkakataon si Severin na masaktan siya ng husto. Nagalit na si Roland, at mas ikinainis ng tanong ni Humbert. Siya ay hinampas ng malupit. Hindi ba nabanggit na ni Jeffrey na siya ay kahit isang level 4 Profound Master? Sa tingin mo ba ay magpipigil ako sa sitwasyong iyon? Siya ay napakabilis, at hindi ako katugma para sa kanya. Nalaglag ang panga ni Humbert, pati na rin si Jeffrey. Pareho silang nag-iisip kung mali ba sila nang narinig dahil bihira para kay Roland, isa sa pinakamalakas na tao sa Brookton na magsabi ng mga ganoong bagay. Sino ka, bata? Bakit hindi pa kita nakita dati? Sumulyap muli si Roland kay Severin at nagtanong na may sobrang solemne na ekspresyon. Ano ang ginawa ng aming mga tao upang masaktan ka at naramdaman mong kailangan mong labanan kami? Bahagyang ngumiti si Severin at sinabing, Severin ang pangalan ko, at napadaan lang ako nang mabangga ako sa isang tangkang pagpatay na itinago bilang isang aksidente. Pagkatapos ay nalaman ko na ang hamak na babaeng ito na si Shayna ay ang isa na nagplano ng buong bagay at umupa ng isang tao para patayin si Winnie. Ako. Sinimulan niyang ipaliwanag ang lahat kay Roland. Tahimik na nakinig si Roland, at nang sa wakas ay nakuha na niya ang diwa ng nangyari, umabant siya ng isang hakbang at sinampal si Humbert. Hindi ko akalain na sasaktan mo si Mr. Severin alang-alang sa isang babae. Isa kang kahihiyan sa Equus Hall. Nadismaya akong malaman na may ginawa kang ganyan. Agad na lumuhad si Humbert at humingi ng awa kay Roland. Alam ko na ang pagkakamali ko ngayon, sir. Hindi na ako magpapaligaw sa mga babae, at ipinapangako ko na hindi ko gagawin ang mga bagay na iyon dahil lang sa hiniling sa akin ng isang babae. Sir, kung maaari, si Humbert at Jeffrey ay hindi mabuting tao. Sila ang pumatay sa kambal sa entrance ng lungsod kanina. May nakakita sa kanila na ginahasa ang kambal bago sila pinatay, ngunit walang sinabi ang saksi dahil sa takot. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya si Wesley na mag-ipon ng lakas ng loob at humakbang pasulong upang sabihin kay Roland. Ang paghahayag ay dumating bilang isang ganap na pagkabigla kay Roland, na nakatitig lamang kay Jeffrey nang hindi makapaniwala. Nagsasabi ba siya ng totoo? Ano pang tinatago niyong dalawa sa akin? Masasabi ni Severin na totoo ang galit ni Roland, dahil malamang na laging daplisat si Jeffrey at malamang na maraming bagay ang itinago kay Roland habang laging may fasad. Ako. Hindi ko ginawa. Nagsisinungaling sila. Gusto pang makipagtalo ni Jeffrey. Kalokohan, anong sinasabi mo? Hindi ko naman siguro malalaman ang mga kalokohan mo kung hindi ako pumunta dito. Kinagat ni Roland ang kanyang mga ngipin at marahas na sinabi. Babaliin ko ang iyong mga paa ngayon din. Life After Prison. Kabanata 562. Maghintay. Agad na pinigilan ni Severin si Roland. Ang simpleng pagbali sa kanilang mga paa ay hindi sapat. Kung talagang naiintindihan mo ang hustisya, papatayin mo sina Shayna, Humbert, at Jeffrey. Kapag patay na sila, maaari mong sabihin sa iyong hallmaster na lumapit. Kaibigan, lalabas na ang buwan at napakagabi na. Sigurado ka bang gusto mong pumunta ang hallmaster namin? Magiging okay lang ba kung ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito? Sana ay magpakita ka ng kagandahang loob sa akin.
Bumaba ang ekspresyon ni Roland at ikinulong niya ang kanyang mga kamay bilang pagpapakita ng pagiging magalang kay Severin. Pagkatapos mag-isip sandali, nagtanong siya. Wala akong isyo sa pagpatay kay Humbert at sa babaeng ito, ngunit malaki ang naiambag ni Jeffrey sa Echoes Hall. Maaari mo bang payagan akong iligtas ang kanyang buhay? Hindi. Tumanggi si Severin nang hindi nag-alinlangan. Ang swerte mo at handa akong iligtas ang buhay mo dahil niloloko ka nila. Ang pagpapalaya sa tatlong bastos na ito ay talagang wala sa tanong. Severin. Nagkamali ako. Alam kong mali ang ginawa ko. Hindi ko na uulitin. Pakiusap huwag mo na akong patayin. Sa sandaling marinig ni Shayna ang pag-uusap ni Severin at Roland, alam niyang tiyak na ang kanyang kamatayan. Sa kanyang sandali ng desperasyon, lumuhad siya sa lupa at buong pait na humingi ng awa. Matapos marinig iyon ni Severin ay ngumisi siya at sinabing, "Nako, Shayna. Hindi ba binigyan ka na namin ng pagkakataon noon? Hindi mo man lang pinahalagahan. Iniligtas ka na namin at sinabihan kang umalis, ngunit napagpasyahan mong isama si Humbert para manggulo." Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Humbert at lumapit siya para suntukin si Shayna sa dibdib. Ay! Ikaw! Lumipad pabalik ang katawan ni Shayna at bumagsak sa lupa. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Humbert at bumantong hininga pagkatapos ng ilang convulsion. Matapos patayin si Shayna, lumuhad si Humbert at sinabi kay Severin. Itong babaeng ito ang nagsulsol sa akin, at nalinlang ako ng kanyang panlilinlang. Pakiusap, iligtas mo rin ako. Natawa si Severin nang marinig iyon. Hahaha. Sa tingin mo ba gagawin ko yon? Isantabi na natin ang nangyari ngayon at isipin na lang ang sinabi ni Wesley kanina. Nararapat kang maparusahan sa mga hindi matatawarang ginawa mo sa kambal na iyon. Mr. Roland, tulungan mo kami. Nakikiusap kami sa iyo. Tumulong ka. Namutla sa takot ang mukha ni Jeffrey habang nakaluhod sa lupa. Ang mga nagkasala ay hindi hahayaang mabuhay. Napakaraming bagay ang nagawa mo na kasuklam-suklam sa mata ng mga Diyos at tao. Walang makapagliligtas sa iyo ngayon. Dapat naisip mo ang mga kahihinatnan bago mo gawin ang lahat ng masasamang gawain. Walang magawa si Roland at bakas ang pagkabigo sa kanyang mga mata sa buong akala niya na si Jeffrey ay isang mabuting tao, ngunit hindi niya alam na si Jeffrey ay may puso ng isang hayop. Nang mapagtanto na si Severin ay hindi isang taong madaling makipag-ayos, maaari lamang niyang tiisin ang sakit ng puso at patayin ang dalawang tao. Lingid sa kaalaman ni Roland, si Jeffrey ay may walang awa na tingin sa kanyang mga mata habang siya ay tumalon, inilabas ang isang punyal mula sa kanyang pantalon, at idiniin ito sa leeg ni Roland upang hawakan ang huli na bihag. Umalis kayo, lahat. Hayaan mo akong umalis at ang pamangkin ko, kung hindi, papatayin ko siya ngayon din. Halos hindi inaasahan ni Roland na bigla siyang aatakehin ni Jeffrey. Nang idiniin ang punyal sa kanyang lalamunan, namutla ang kanyang mukha sa takot at agad siyang humingi ng awa. Hoy ngayon, Jeffrey. Huwag kang masyadong nasa sabik. Maaari tayong palaging makipag-ayos dito. Muli niyang tiningnan si Severin at sinabing, "Tulungan mo ako." Nang marinig ni Severin ang pakiusap na iyon, hindi niya maiwasang mapangiti. Hihihi. Patayin mo siya kung gusto mo, Jeffrey. Mabuhay man siya o mamatay ay wala akong pakialam. Life After Prison. Kabanata 563. Medyo nalungkot si Roland na naka-hostage nang marinig ang sinabi ni Severin. Tama siya. Dumadaan lang siya, kaya kung mabubuhay man ako o mamatay ay wala na siyang pakialam. Kudlit. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Roland, at ang mga salita ni Severin ay mas masakit dahil sabik si Roland na makita kung nagawang iligtas siya ni Severin. Si Jeffrey, gayunpaman, ay nagsabi. Maaaring wala akong pakialam sa kanya, ngunit hindi ba dapat ay isang taong mabait? Hindi ba napakataas ng tingin mo sa iyong sarili kanina? Kung mayroon ka, pagkatapos ay pumunta dito at iligtas siya. Hahaha. Maaari mong hayaan akong umalis at ang aking pamangkin, o panoorin akong patayin si Roland sa harap ng iyong mga mata. Ang pagiging hostage ng makapangyarihang taong ito ay nagiging sulit ang pamumuhay. Nabaliw ka na ba, Jeffrey?
Ni minsan ay hindi kita tinatrato ng masama, pero ikaw. Halos himatayan si Roland dahil sa galit. Nararapat na mamatay si Jeffrey dahil sa pagsasamantala sa tiwala ni Roland at pag-hostage sa kanya noong ibinaba niya ang kanyang bantay, higit pa dahil namamagitan pa siya para kay Jeffrey kanina. Ha? Tsaka bakit hindi mo siya inawi kanina? Kung ilalagay natin ang lahat sa linya at lalabanan natin siya, baka magkaroon tayo ng pagkakataong mapatay siya. Pero imbes na gawin iyon, napagdesisyonan mo na mas mabuting patayin ako. Isang kislap ng kasamaan ang lumitaw sa mga mata ni Jeffrey at sinigawan niya ang lahat. Umalis kayo. Ang mga nakatayo sa pintuan ay natakot sa kanya at ginawa nila ang sinabi sa kanila. Tuwang-tuwa si Jeffrey, at sinulyapan niya ang pinto upang maghanda sa kanyang pag-urong. Gayunpaman, sa oras na tiningnan niya ang pinto, nagulat siya nang sa wakas ay tumalikod siya at nakita ang kamay ni Severin na mahigpit na nakahawak sa punyal na hawak niya sa lalamunan ni Roland. Ano? Natigilan siya saglit at nagsimulang magtaka kung may nakikita ba siya. Ang ganoong bilis ay higit pa sa maiisip ng sinuman, at kahit na ang isang warrior king ay maaaring hindi makamit ang gayong mga gawa. Malamig na ngumiti si Severin at tinanggal ang punyal sa kamay ng kalaban sabay hatik ng konti. Pagkatapos ay bahagya niyang itinulak si Roland at pinadapa ang lalaki sa lupa. Si Roland, sa kabila ng pagtulak, ay gamaan ang pakiramdam kahit medyo nanginginig. Hindi niya akalain na matutuwa siyang itutulak sa lupa. Iyan ay imposible iyon. Paano mo nagawa iyon? Sa wakas ay natauhan si Jeffrey at napalunok. Pumunta ka sa impyerno. Hindi nais ni Severin na aliwin siya at wala rin sa mood na magpaliwanag, kaya't sinampal niya ang noo ni Jeffrey, at si Jeffrey ay bumagsak ng mahigpit sa lupa. Papatayin kita. Alam ni Humbert na hindi siya makakatakas, at ang lakas ng loob ay lumabas ng wala sa oras habang sinugod niya si Severin. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Severin ay napakalakas, at natapos ang kanyang buhay doon at pagkatapos. Sa isang kisap mata lang, ang mga bangkay ng dalawang piling mandirigma ay sumama sa walang buhay na katawan ni Shayna sa lupa. Siya ay napakalakas. Ni hindi ko siya makita ng malinaw nang sumugod siya sa kanila. Labis na nabigla sina Wesley, Calvin, at ang iba pa sa kanilang nakita. Hindi nila akalain na isang araw ay makakatagpo sila ng isang makapangyarihang tao na ang bilis ay lumampas sa limitasyon ng kanilang pananaw sa mundo. Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina, Mr. Severin. Si Roland ay bumalik sa kanyang katinoan at agad na bumangon mula sa lupa. Ilalagay ko ang buhay ko sa linya para sa iyo mula ngayon. Kailangan mo lang sabihin ang salita. Bahagyang ngumiti si Severin at sinabing, hihihi. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ko ang isang tao na nagpasalamat sa akin kahit na nasugatan ko sila at itinulak sila sa lupa. Nakaramdam ng awkward si Roland at sinabing, niloloko ako ni Jeffrey. Masyado akong naniwala sa kalokohan niya kaya medyo naging walang ingat ako. Kailangan kong maging mas maingat sa paggawa ng mga bagay mula ngayon. Hindi mo dapat ibigay ang iyong buong tiwala sa isang tao dahil lang sa kilala mo siya. Laging pinakamahusay na magtanong sa paligid at humingi ng mga opinyon bago gumawa ng desisyon. Sabi ni Severin. Kaya, Mr. Severin, may paraan pa ba ako para mabayaran ka sa pagligtas mo sa buhay ko kanina? Tumingin si Roland kay Severin na may pagpapasalamat. Life After Prison. Kabanata 564. Sumagot si Severin. Tawagin mo na lang ang iyong hallmaster at ipaalam sa kanya kung ano ang nangyari dito. Pansamantala, maaari mo bang ipagawa sa iyong mga tauhan ang tatlong katawan na ito at harapin ang mga ito? Nakakaapekto ito sa kapaligiran ng aming kapistahan. Oo naman. Tumanggo si Roland at sinabi sa iba pang mga lalaki mula sa Echoes Hall. Ilabas ang mga bangkay na ito, itapon ang mga ito, at panasan ang dugo sa lupa. Huwag hayaang sirain nito ang mood ni Mr. Severin. Oo, sir. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng nasasakupan. Bagamat desidido si Severin sa pagpatay ng mga tao, hindi siya ang uri ng pumatay sa mga inosenteng tao nang walang magandang dahilan. Sumunod lang sila Humbert at Jeffrey sa utos nila, at parang hindi nila gustong sumama.
Hindi nagtagal, binuhat ng mga nasasakupan ang 3 bangkay palabas at umalis. Tungkol sa aming hallmaster, Mr. Severin. Natatakot ako na hindi ngayon ang magandang oras, at hindi matutuwa ang aming hallmaster na maabala sa gitna ng pagtulog. Nag-isip si Roland ng alternatibo at lumingon para sabihin. Severin. Bukas kaya. Kung libre ka bukas, dadalhin ko muna ang hallmaster namin para makipagkita sa iyo bukas ng umaga. Sinabi ni Severin. Paumanhin, ngunit napipigilan ako sa oras, at aalis na ako bukas ng umaga. Sabihin mo, bakit hindi mo tawagan ang iyong hallmaster ngayon? Sabihin mo lang na pinatay ko ang ilan sa mga tao ng Echoes Hall at hindi ka makakapantay sa akin. Sa palagay ang iyong hallmaster ay susugod kaagad pagkatapos marinig iyon. Hindi nakaimik si Roland. Walang magagawa ang kanilang hallmaster kundi pumunta kung uulitin ni Roland ang sinabi sa kanya ni Severin. Sa huli, ang paulit-ulit na pang-aasar ni Severin ay wala siyang nagawa kundi ang kunin ang kanyang cellphone at tumawag. Si Severin naman ay hindi inaasahan na may babaeng sisigat sa telepono. Ibinaba niya ang tawag sa galit nang marinig niya ang sasabihin ni Roland, ngunit hindi bago ideklara na magdadala siya ng 2 lalaki para patayin si Severin. Babae ang hallmaster mo? Tanong ni Severin matapos ibaba ng babae ang tawag kay Roland. Bilang tugon, hindi napigilan ni Roland na tanungin si Severin. Hindi mo ba alam na babae ang aming first in command? Awkward na ngumiti si Severin at sumagot. Sa totoo lang, hindi ko alam. Napadaan lang ako, at inisip ko na ang mga pinuno ng lahat ng ganoong organisasyon ay mga lalaki. Nakakapanibagong tingnan ang isang babae bilang pinuno. Ha. Natawa si Roland nang marinig iyon. Hindi lang siya babae, alam mo. Siya ay isang bata at hindi ka panipaniwalang kaakit-akit na babae. Bagamat dapat kung babalaan ka na siya ay may napakasabog na ugali, na marahil ay dahil hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan noon. Para siyang isang tigre, at walang ordinaryong lalaki ang makakapagpasuko sa kanya. Oh, ganun ba? Matapos marinig iyon, ngumiti si Severin at nagtanong. Ano ang pangalan niya? Gracie. Gracie Swiften. Nakangiting sabi ni Roland. Sige, Roland. Halika at uminom ka sa akin. Itinuring kitang kaibigan ngayong nagpalitan na tayo ng suntok. Nakangiting sabi ni Severin. Nakangiting ngumiti si Roland at sinabing. Salamat, ngunit medyo malubha ang aking pinsala, at hindi ako maglalakas loob na uminom ng alak sa aking kalagayan. Sige at uminom nang wala ako. Totoo sa kanyang sinabi, nagkaroon siya ng internal injury na sa tansya niya ay aabutin ng hindi bababa sa 2 linggo upang ganap na gumaling. Kumuha si Severin ng isang maliit na tableta gamit ang isang pitik ng kanyang kamay at sinabing. Ako ay isang doktor, at ito ay isang herbal na tableta na binuo ko sa aking sarili pagkatapos ng maraming pagsasaliksik. Kumain ka at gagaling ka kaagad. Ganon kabilis. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Roland. Napatingin siya sa dark pill na nasa harapan niya at hindi maiwasang maramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Sa kanyang opinyon, si Severin ay nagpapalaki ng kaunti sa pamamagitan ng paggawa nito na parang isang mahimalang elixir na maaaring gumaling kaagad sa kanyang mga malubhang pinsala. Life After Prison. Kabanata 565. Hindi mapigilan ni Severin ang mapangiti nang makita ang ekspresyon ni Roland. Sa tingin mo ba talaga papatayin kita? Kung gugustuhin ko, hindi na kita niligtas sa simula pa lang. Tsaka madali ko na rin magawa ngayon. Bakit kailangan kong mag-aksaya ng tableta sa iyo? Agad nang umiti si Roland ng alanganin at sinabing. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. First time ko lang makakita ng ganitong uri ng tableta. Hindi ko inaasahan na magiging doktor ka, Mr. Severin, kaya medyo nagulat ako, iyon lang. Pagkatapos sabihin iyon, nilunok ni Roland ang tableta sa isang lagok nang walang pakialam sa mundo. Bagamat hindi niya matiyak kung ang tableta ay kasing himala ng sinabi ni Severin, ang hindi niya masisiguro ay iyon. Hindi siya sasaktan ni Severin. Ha. Ituloy na natin ang pag-inom.
Hindi ba maganda ang pakiramdam mo kapag nagkakaroon ka ng alak sa sistema mo? Tumawa si Severin at naglakad para ipagpatuloy ang pag-inom. Nag-iingat pa rin si Roland sa pag-inom ng anumang alak, kaya lumapit siya at umupo na lang. Pinag-cross niya ang kanyang mga paa at nagsimulang ayusin ang kanyang paghinga sa pag-asang mabilis na gumaling ang kanyang pinsala. Sa sandaling iyon, natuklasan niya na ang kanyang panloob na mga pinsala ay nagsisimula ng gumaling ng medyo mabilis, at ang pil na ibinigay ni Severin ay nagpapagaling sa kanya sa isang kamangha-manghang bilis. My goodness! Sino ang lalaking ito? Ang pil na ito ay napakalakas. Bakit determinado siyang makipagkita sa aming hallmaster? Gusto ba niya itong ligawan pagkatapos niyang marinig na maganda siya? Sandali lang. Ni hindi nga niya alam na babae pala ang hallmaster namin bago ko sinabi sa kanya. Imposibleng iyon ang dahilan. Nagsimulang tumakbo ang mga iniisip ni Roland nang maupo siya sa tabi ni Severin. Ilang minuto na rin ang lumipas mula nang umupo siya. Nang pansamantala niyang kinuyam ang kanyang kamao upang subukan at gamitin ang kaunting espiritual na enerhiya, natuklasan niya na maaari niyang pakilyusin muli ang kanyang espiritual na enerhiya. Matapos hayaang mawala ang aura, nakaramdam siya ng tuwa sa kaibuturan dahil ang kanyang kakayahang magpakita ng espiritual na enerhiya ay nangangahulugan na ang kanyang pinsala ay gumaling na. Ikaw ay masyado kang kamangha-mangha, Mr. Severin. Ang aking pinsala ay ganap na gumaling. Tuwang-tuwang sabi ni Roland. Talaga? Hahaha. Gusto mo bang uminom, kung gayon? Tumawa si Severin at mukhang hindi masyadong naguguluhan dito na parang pasok sa inaasahan niya ang resulta. Ikaw ay tunay na isang miracle doctor. Wala pa akong nakitang isang taong may mga kasanayan na mas kamangha-mangha kaysa sa iyo. Nasa iyo ang aking lubos na paggalang at paghanga, at ako ay isang junior lamang sa mga katulad mo. Lumayo si Roland sa pagtawag sa kanyang sarili na junior. Hindi ako pwede. Nasa 50s o 60s ka na. Hindi ko kayang panatilihing diretso ang mukha kung tatawagan mo ang sarili mong junior sa harapan ko. Nagmamadaling sabi ni Severin at winagaway ang mga kamay. Ngunit base sa kani-kanilang lakas at kakayahan, ikaw ang aking senior at ako ang iyong junior. Ito ay isang bagay lamang ng pagkakaiba sa lakas at walang kinalaman sa edad. Natakot si Roland na hindi masiyahan si Severin, kaya napilitan siyang ipaliwanag ang lahat mula sa isang panig. Pagkatapos ay sinenyasan siya ni Severin at sinabing, hahaha, libre mo akong tawaging senior kung gusto mo. Aaminin ko, parang ang sarap tawaging senior. Pagkaupo ni Roland, napagtanto niyang wala ng gaanong alak kaya sinigawan niya ang waiter. Pwede mo ba akong dalhan ng alak, pakiusap? Maingat na pumasok ang waiter mula sa labas. Nabigla siya sa nangyari kanina sa VIP room, pero nang sabihin sa amo nila, kahit ang amo ay natakot na alagaan sila. Sige po sir, may dadalhin po ako ng alak. Agad namang ibinaba ng waiter ang ulo at mahinang sinabi. Life after prison. Kabanata 566. Babayaran ko ang bayarin mamaya, at huwag mo nang isipin ang pagtatangkang makipagtalo sa akin tungkol dito. Sabi ni Roland sa lahat. Matapos itong pag-isipan, nagmamadaling sinabi ni Wesley. Hindi mangyayari iyon, Ginoo. Kaarawan ko ngayon, at pumayag na akong pretuhin ang lahat. Hindi ko maaaring hayaang bayaran mo ako. Tulad ng sinabi ko, huwag kang makipagtalo sa akin tungkol dito. Sinabi ko na babayaran ko ang bill, at walang makakapigil sa akin na gawin ito. Napakasaya kong makuha ang pagkakataong ito na makilala ang isang tulad ni Mr. Severin. Matapos iligtas ni Severin ang buhay ni Roland at bigyan siya ng isang mahimalang healing pill, tuluyang nakalimutan ni Roland na si Severin ang labis na nasaktan sa kanya. Sa kanyang mga mata, si Severin ay naging isang uri ng ibang mundo. Savant. Nag-alinlangan pa siya kung ang pinuno ng Echoes Hall ay kapareha ni Severin. Hindi nagtagal, dumating sa establishmento ang isang sexing dalaga na may mahabang itim na buhok at malamig na ekspresyon. Nakasuot siya ng sexy leather na pantalon, at sa likod niya ay ilang elder ng Echoes Hall, lahat ng mga kilalang figure sa Brookton. Hindi lamang itim na damit at itim na leather na pantalon ang suot ng babae,
kundi pati na rin ang isang pares ng flat-heeled black boots na gumagawa ng isang dumadagandong na ingay nang siya ay lumakad at pinahiram sa kanya ang isang aura ng pangangibabaw. Bilang karagdagan, ang pagiging masikip ng kanyang mga damit ay nagbigay diin sa kanyang figure, at kitang-kita na ang kanyang dibdib ay medyo malaki. Anong impyerno? Ang taong ito ay may lakas ng loob na pumatay sa aking mga tao, binugbog ang isa sa ating mga elder, at pinipilit ang elder na tawagan ako para sa kanya. Hindi napigilan ni Gracie ang sarili sa pagmumura nang sumugod siya sa itaas. Lumapit siya sa pinto at pilit itong sinipa. Sa sandaling pumasok siya sa silid, gayunpaman, siya at ang kanyang mga tauhan ay naiwang tulala. Sa halip na makita ang mga bangkay ni Humbert at Jeffrey, nakita niya si Roland na masayang umiinom kasama si Severin at ang iba pa. Anong nangyayari, Roland? Hindi ba't sinabi mo na nasugatan ka ng malubhan ng isang binata? Alin siya? Isang hakbang ang Grand Elder ng bulwagan at tinanong si Roland. At nasaan ang mga bangkay ni Humbert at Jeffrey? Hindi ka naman nagsisinungaling sa amin, di ba? Bakit may birthday cake sa mesa? Sa tingin mo ba ito ay nakakatawa, Roland? Sumama ang ekspresyon ni Gracie bilang Grand Hall Master ng Echoes Hall. Dapat ay mahimbing siyang natutulog nang hindi siya tinawag ng kanyang mga nasasakupan. Si Roland at Jin ay siya kaagad na parang sinusubukang hilahin ni Roland ang kanyang paa. Agad na tumayo si Roland at sinabing, "Ma'am, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Si Humbert at Jeffrey ay pinatay ng aking senior na si Severin, at ako ay binugbog din niya. Pagkatapos noon, siya at ako ay nagsalo ng 2 baso ng alak." Nakaramdam si Roland ng kaunting hindi makapagsalita pagkatapos niyang tapusin ang kanyang pangungusap dahil tila mahirap ipaliwanag ang lahat, at parang may mga hindi pagkakapare-pareho sa kwento. Tinawag mo lang ba siyang senior? Bakit ka nakikipag-inuman sa kanya noong pinatay niya ang ating mga tao at nasaktan ka ng husto? Nalilito ang ekspresyon ni Gracie at naramdaman niyang may mali sa logic na iyon. Lalo niyang pinag-isipan iyon at lalo siyang naguluhan, kaya napakunot ang noo niya at nagtanong. Ayos ka lang ba, Roland? Nawala ba ang iyong katalinuhan pagkatapos mong bugbugin? Well, nagsimula ang lahat sa. Alam ni Roland na napakakomplikado para ipaliwanag ng maikli, kaya nagpa siyang isalaysay ang lahat sa simula pa lang. Inabot siya ng ilang minuto bago niya ipaliwanag ang lahat. Malinaw. Nakita mo, siya ang nagsabi sa akin na sabihin iyon sa iyo upang pumunta ka at makilala siya. Mayroon kang lakas ng loob. Kahit na ang aming mga tao ay nakagawa ng isang pagkakamali, kami ang dapat na humarap sa kanila. Sapat na ang masama na iyong pinatay ang aming mga tauhan, at umabot ka pa upang hilingin ang aming hallmaster na lumapit. Ano ang kahulugan nito? May balak ka bang ipahiya siya at ang lahat ng matatanda? Galit na galit ang lolo kaya humakbang siya at tumingin ng masama kay Severin. Tumayo si Severin, iniunat ang kanyang baywang, at sinabing, "Pinatay ko sila para maglinis ng bahay." Pagkatapos ay lumapit siya kay Gracie, itinaas ang kanang kamay, at hinawakan ang singsing sa daliri niya. Nagtataka ako kung kilala mo kung ano ito, Hallmaster Gracie. Life After Prison. Kabanata 567. Nagalit si Gracie noong una, ngunit ang singsing ni Severin ay parang bomba na agad na nagpabal sa kanyang utak. Iyan ang Draco Deus Ring. Nabalot ng gulo ang puso ni Gracie at agad niyang nakilala ang singsing. Pagbati, Supreme Leader. Nang makabalik siya sa katinoan ay lumuhad siya sa harapan ni Severin nang walang kaunting pag-aalinlangan. Pagbati, Supreme Leader. Ang iba pa niyang tauhan ay hindi alam kung ano ang i-react, ngunit nang makita nilang lumuhad sa lupa ang kanilang pinuno, wala na silang magagawa kundi sumunod din. Anong nangyayari? Si Wesley at ang iba ay nagulat din, at sila ay tumayo na mula noon nang pumasok si Gracie. Sa tabi niya, mahinang nagtanong si Calvin. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong lumuhad? Kahit na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa sandaling ito, natakot na siya mula sa kanyang talino sa kanyang nakita. Lumuhad. Mukhang seryoso talaga ito. Hindi alam ni Wesley kung ano pa ang gagawin kundi ang lumuhad ng dahan-dahan.
Agad namang sumunod ang iba matapos makitang lumuhad si Wesley. Nakaramdam ng kaunting emosyon si Severin nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya, dahil ang tanging dahilan kung bakit lumuhad si Gracie pagkatapos makita ang singsing na iyon ay dahil sa hindi nababahaging katapatan sa Dracodeus Temple. Samantala, ang mga matatandang lumuhad sa kanya ay may maraming pagdududa tungkol sa buong sitwasyon. Bagamat babae ang kanilang hallmaster, palagi siyang nag-iiba at mabangis, na humahadlang sa ramihan ng mga lalaki na lumapit sa kanya sa isang kapritsyo. Maging ang mga matatanda ay nanatiling maingat at mataktika sa pakikipag-usap sa kanya. Dahil sa mga salik na iyon, nadama nila na ito ay ganap na hindi maintindihan kapag nakita nila ang kanilang hallmaster na nakaluhod sa harap ng isang random na binata. Bumangon ka, bahagyang napangiti si Severin, yumoko, at iniunat ang kamay para tulungang makatayo si Gracie. Kailangan niyang aminin na si Gracie ay isang medyo kaakit-akit at kaakit-akit na babae, kaya't si Severin ay natulala sa kanyang kagandahan ng iangat ang kanyang ulo upang tingnan siya. Ma'am, bakit mo siya tinawag na Supreme Leader? Humakbang ang lolo at tinanong si Gracie pagkatapos tumayo. Sa wakas, ipinaliwanag ni Gracie. Tingnan mo ang singsing na iyon sa kanyang daliri. Ito ang Dracodeus token na binanggit ko sa iyo noong nakaraan. Ang iba't ibang mga bulwagan na ipinanganak mula sa Dracodeus Temple ay kailangang sumagot sa sinumang nagdadala ng token na iyon dahil ang taong iyon ang nagtatag ng Equus Hall. Ano? Siya ang nagtatag ng Equus Hall. Sa kabilang dulo, huminga ng malalim si Winnie at sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit napakatigas ni Severin sa pagpapalapit sa pinuno ng Equus Hall. Tulad ng nangyari, ang Hallmaster ay kanyang nasasakupan. Sa paghusga mula sa sitwasyon, ang kanilang Supreme Leader ay malamang na napakahiwaga sa pagkakaroon ng kakaiba. Hindi pa siya nakikita ni Gracie at ng iba pa. Kung hindi iyon ang kaso, nakilala na sana nila kung sino si Severin nang hindi na kailangang maghintay pa na ipakita ang singsing. Matapos marinig iyon, hindi napigilan ng Grand Elder na ngumiti at magsabi. Ah, ito pala ang Dracodeus token. Sinabi mo sa amin ang tungkol dito noon pa, ngunit noong sinabi mong token, akala ko ito ay isang uri ng bagay na parang barya o pendant. Ito pala ay singsing. Tumango si Gracie, tumingin kay Severin ng may pagpipitagan, at sinabing, hindi ko inasahan na binata ka pa, Supreme Leader, at hindi ko inaasahan na magkikita tayo sa ganoong paraan. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin na nasaktan ka ng ating mga tao kanina. Life After Prison. Kabanata 568. Pagkatapos ay sinabi ng Grand Elder na may pagkamangha. Sa wakas ay naunawaan ko na ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang naglilinis siya ng bahay. Malungkot na sinabi ng pangalawang Elder. Bakit hindi ka nagpakita noon, Supreme Leader? Ano ang nagdala sa iyo dito ng biglaan? Matagal na kaming inaapi ng Skydrake Gang, ngunit kaya lang nating lunukan ang ating galit at tiisin ang kanilang uugali. Kung hindi sila natatakot sa posibilidad na balang araw ay tuluyan na kaming mapahamak at mas malala pa ang pakikitungo nila sa amin ngayon. Nabuli ba nila ang iyong mga tao? Kumunat ang noo ni Severin at hindi napigil ang sabihin. Kung gayon, saglit na lang nating kilalanin ang Skydrake Gang at makaganti sa kanila. Pero Supreme Leader, napakalakas nila, at ang tanging level 9 Profound Master na mayroon kami ay ang aming tinitingalang Hallmaster. Sa kabilang banda, ang Skydrake Gang ay may 2 level 9 Profound Masters. Hindi kami tugma sa kanila. Gusto pa nga ng leader ng gang nila na pilitin ang Hallmaster namin na pakasalan siya, sabi nga na magiging isang pamilya na ang gang nila sa hall namin. Pero ang totoo gusto lang niyang kunin ang Equus Hall. Matapos isaalang-alang ang lakas ng kabilang partido, naramdaman ng Grand Elder na kailangang paalalahanan si Severin ng kanyang mga alalahanin, na maaaring hindi sapat ang nakuha ni Severin upang mahawakan ang mga ito. Agad na humakbang si Roland at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, Grand Elder. Nakita ko ang mga galaw ng ating Supreme Leader kanina, at naniniwala ako na ang kanyang tagumpay ay kahit man lang sa isang Warrior King. Ang Skydrake Gang ay wala sa kanyang paningin, at mabubugbog lang sila hanggang sa isang pulpol kung ang ating Supreme Leader ay kumilos laban sa kanila. Ganyan siya kalakas.
Napabuntong hininga sa pagtataka ang Grand Elder at ang pangalawang Elder nang marinig nila na maaaring nasa level ng isang Warrior King ang narating ni Severin. Tiyak na tinupad niya ang kanyang titulo bilang Supreme Leader, at ang kanyang lakas ay walang pagdududa. Labis ding nabigla si Wesley at ang iba pa nang marinig na malamang na mas mataas ang nakuha ni Severin kaysa sa pinuno ni Echoes Hall. Tumingin si Severin kay Wesley at sa iba pa at sinabing, "Tapos na ba kayong lahat kumain? Busog na ako, kaya kailangan kong sumama sa kanila. Masikip ang schedule ko, at kailangan ko nang umalis bukas ng umaga." "Pero, sir, kailangan mo ba talagang umalis ng ganito kabilis? Naisip ko na dapat kang manatili ng mas matagal ngayong sa wakas ay nandito ka na." Hindi napigilan ni Gracie ang mapangiti nang marinig iyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Severin, "Mayroon akong ilang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin, at nagkataon lang na dumaan ako dito ngayon nang makita kong muntik nang mapatay si Winnie. Lumaki ang mga bagay-bagay, at ganoon na nga kami nakarating sa kinalalagyan namin ngayon. Okay. Mangyaring pumunta at bisitahin kami ng mas madalas kung may oras ka." Walang magawang pakiusap ni Gracie. Tumanggaw si Severin. "Magpalit tayo ng mga kontak. Nag-aalala ako na baka makalimutan ko ito. Makakatulong din ang pagkakaroon ng iyong numero kung sakaling may kailangan ako." "Oo naman." Tuwang-tuwa si Gracie at agad niyang inilabas ang kanyang cellphone para makipagpalitan ng mga numero ng telepono kay Severin. "Nga pala, tinawagan ko na ang waiter para bayaran ang bill." "Babayaran ko kaagad." Si Roland ay agad tumakbo pababa para bayaran ang bill. "Hindi ko akalain na magiging ganito ka makapangyarihan. Nasa iyo ang paghanga ko, Severin." Ngumiti si Wesley nang maamo na naglakad, at saka idinagdag, "Well, ito na siguro ang pinaka hindi malilimutan na pagdiriwang ng kaarawan sa buong buhay ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing ito." Ngumiti din si Winnie at sinabing, "Ako rin. Natakot ako nung una, pero hindi ko inaasahan na ikaw ang big boss ng Echoes Hall." Pagkatapos ay napagtanto ni Severin ang isang bagay at sinabi sa lahat ng naruroon, "Siya nga pala, lubos kong pasasalamatan kung maaari ninyong itago sa inyong sarili ang bagay na ako ang Supreme Leader ni Draco Deus Hall." Si Gracie, higit sa lahat, ay kailangang mag-ingat lalo na. "Kung sakaling makita mo ang iyong sarili sa Brookborn upang hanapin ako sa susunod, hindi mo dapat sabihin ang anumang bagay tungkol sa aking tunay na pagkatao sa harap ng aking pamilya. Hindi pa rin nila alam na ako ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple. Huwag kang mabalisa. Tatandaan ko iyon." Bahagyang ngumiti si Gracie at sinabing muli, "Bakit ka nananatili sa isang maliit na lungsod tulad ng Brookborn? Dapat kang pumunta sa isang mas malaking lungsod tulad ng Brookton. Ang espiritual na enerhiya dito ay ibang-iba." Nakangiting lumabas si Severin ng pinto. "Dahil ang aking asawa at anak na babae ay nasa Brookborn." Life After Prison. Kabanata 569. Lumabas ang lahat sa VIP room hindi nagtagal, at sinulyapan ni Severin si Wesley at Winnie kanina. Sinasabi kay Gracie, "Alagaan mo si Wesley, Winnie, at ang kani-kanilang pamilya. Itinuturing ko silang mga kaibigan ko ngayon. Naiintindihan ko. Ipinapangako ko na aalagaan namin sila." Tumanggaw si Gracie at gumagalang sa kanya. Nang marinig iyon ni Wesley at Winnie, nagkatinginan sila at hindi maiwasang makaramdam ng kasiyahan. Sila ay mga ordinaryong pamilya ng negosyo lamang, at ang pamilya ni Wesley ay halos naging ikatlong antas ng pamilya ngunit dahil sa kawalan ng swerte. Ang pagkakataong iugnay ang kanilang mga sarili sa Echoes Hall ay walang alinlangan na isang mabuting bagay. "Salamat sa pag-aalaga sa amin." Nagpasalamat sina Wesley at Winnie kay Severin pagkatapos magpalitan ng tingin sa bawat isa. Iba pa. Ngumiti si Severin at sinabing, "Hindi naman masyadong malaking bagay. Kailangan kong umalis sa kanila ngayon at bisitahin ang Skydrake Gang." Agad namang umalis si Wesley at ang iba pa. Pagkatapos ay sinabi ni Severin kay Gracie, "Kayo ang mamuno sa daan. Susundan ko ang inyong mga sasakyan mula sa likuran." Si Gracie at ang kanyang mga tauhan ay tumawag sa telepono upang i-round up ang kanilang pinakamahuhusay na manlalaban at dumiretso sa punong tanggapan ng Skydrake Gang.
Samantala, sumunod naman si Severin sa likuran hanggang sa makarating sila sa labas ng isang hilera ng mga vilya. Nandito na tayo. Pagkababa ni Gracie sa sasakyan, sinabi niyang, ang kanilang pinuno ay may pangalang Rod Fisher, at ang pangalan ng kanilang Grand Elder ay Bryce Pap. Pareho silang malakas na nasa level 9 Profound Master. Napangiti si Severin. Ang iyong mga tauhan ay halos kapareho ng kanilang mga lalaki, sa palagay ko. Ipaubaya mo sa akin ang dalawang iyon. Ikaw at ang iyong mga tauhan ay makakaalis sa kanilang mga nasasakupan. Hindi na kailangang magmadali upang patayin sila, ngunit siguraduhing unahin mo ang pagpatay sa kanilang mas matataas na antas. Ang mga mahihina na handang sumuko ay maaaring sakupin ng ating bulwagan. Tumanggo si Gracie. Iyon din ang iniisip ko. Kahit na pinipigilan kami ng gang nila at pinilit ako ni Rod na pakasalan siya, talagang walang gaanong awayan sa pagitan namin at nila. Kung dadalhin namin ang ilang individual na antas ng Grandmaster sa aming panig, maaari kaming lumago ng malaki sa lakas. Naisip ni Severin ang isang bagay at muling tinanong si Gracie. Ano ang mangyayari kung sirain mo ang Skydrake Gang at kunin ang kanilang mga miyembro sa iyong hanay? Kikilos ba ang iba pang mas makapangyarihang puwersa laban sa iyo dahil sa takot na lalo pang lumaki ang iyong impluwensya? Kung ganoon nga ang kaso, sa tingin ko ay kinakailangan na banta sila para hindi sila gumawa ng anuman sa Echoes Hall maliban kung nais nilang mailibing sa ilalim ng 6 na talampakan. Bahagyang nag-init ang puso ni Gracie, dahil hindi niya inaasahan na magpapakita ng labis na pangangalaga at konsiderasyon si Severin sa kanya. Kung tutusin, siya ay palaging isang babae, at siya ay laging umaasa na mayroong isang tao na mag-aalaga sa kanya at magbahagi sa kanyang mga pasanin. Sa kasamaang palad, naiwan siyang walang pagpipilian ng mamatay ang kanyang ama at ipinasa sa kanya ang posisyon ng Hallmaster. Kailangan niyang matutong maging matatag, maislan, masipag. Higit pa rito, kailangan niyang maging walang awa gaya ng isang lalaki. Kung hindi niya gagawin iyon, iiwan niya ang lahat ng miyembro ng Echoes Hall para sa kanilang sarili. Sa paligid ni Severin, nadama niya ang pag-aalaga at pagkakaroon ng pakiramdam ng seguridad sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ama 5 taon na ang nakakaraan. Bahagyang ngumiti siya at sinabing, hindi. Kung sisirain natin ang Skydrake Gang at kunin ang natitirang mga miyembro, maituturing kaming pinakamalakas na organisasyon sa buong Brookton, at walang kahit isang organisasyon ang hihigit sa amin. Karamihan sa mga gang ay nasa parehong antas sa simula, at ang Skydrake Gang ang pinakamakapangyarihan sa kanila. Ang dalawang matanda sa tabi niya ay hindi maiwasang magpalitan ng tingin matapos makita ang isang pambihirang ngiti sa labi ng kanilang Hallmaster. Alam na alam nila na napakatagal na nung huli siyang ngumiti. Sino nandyan? Ito ang headquarters ng Skydrake Gang. Pagdating pa lang nila sa gate, agad silang pinigilan ng ilang gwardya na tumuloy pa. Life After Prison. Kabanata 570. Gayunpaman, sunod-sunod silang sinipa ni Gracie at pinalipad sila pabalik. Pagkatapos ay bumagsak sila ng husto sa lupa at namatay sa lugar. Nakita ng ilang nagpapatrulyang individual ang sitwasyon at agad na nag-alarm whistle. Sa loob ng ilang segundo, agad na nagsilabasan ang mga tao ng Skydrake Gang, kasama ang mga miyembro ng Echoes Hall na agad na pumasok at nakatayo sa likod ni Severin. Ano ang nangyayari, Hallmaster? Ito ba ay isang uri ng patagang operasyon sa hating gabi? Sa palagay ko ay hindi natin kaya. Sa pakikitungo sa ating mga kalaban bagaman. Ang isa sa mga guardian ay hindi kapani-paniwalang nataranta matapos dalhin ang mga tao, lalo na't siya ay abala sa pagtulog sa kalagitnaan ng gabi nang bigla siyang makatanggap ng tawag upang dalhin ang ilang lalaki upang sirain ang Skydrake Gang. Sa paglalakbay patungo sa punong tanggapan ng gang, mabilis ang tibok ng kanyang puso at iniisip niya kung natanggap niya ang utos na iyon sa panaginip. Walang gaanong tao ang nakatira sa punong tanggapan ng Skydrake Gang, ngunit may bilang sila ng higit sa 2,000 tao. Iyon lamang ay nagpakita na sila ay isang mabigat na puwersa sa isang malaking lungsod. Kung ang bilang ng mga tao mula sa ibang mga hub ay isasama, ang kabuoang bilang ay malamang na 10,000. Matapang na kilos, Gracie. Ang lakas ng loob mong atakehin ang aking gang sa kalagitnaan ng gabi.
Sa sandaling iyon, galit na sabi ni Rod, ang leader ng gang, habang sumusugod siya sa labas kasama ang ilan pang malalakas na lalaki. Ngumiti ng masama ang kanilang lolo at sinabing, "Wala kaming dahilan para labanan sila noon, kaya magandang pagkakataon ito para gawin ito. Dahil dumating siya sa atin, dapat nating patayin ang kanilang mga nakatataas ngayon, sirain ang kanyang tagumpay, at hulihin siya bilang isang hostage upang siya ay maging iyong babae. Kapag natapos na ang lahat ng iyon, ang kanilang mga tao ay magiging masunurin at sasagutin tayo." Agad namang nagningning ang mga mata ni Rod nang marinig iyon, at sinabi niyang, "Perpekto. Ang ganda ng ideyang ito. Ha ha ha." Pagkatapos ay lumingon siya kay Gracie at sinabing, "Kusang loob mong dinala ang iyong sarili sa aking pintuan, Gracie. Akala mo ba matatalo mo kami kapag bigla kang umatake? Sasamahan kita sa kasiyahan pagkatapos dahil nandito ka na." Si Severin ay may malamig na ngiti nang humakbang siya at sinabing, "Ikaw si Rod, sa palagay ko. Paumanhin, ngunit kailangan mong harapin ako." "Ikaw." Tumingin si Rod kay Severin, nanambalik sa kanyang katinoan, at sinabi kay Gracie, "Talagang matapang ka, Gracie. Hindi ko pa nakikita ang taong ito, kaya hulaan ko na kumuha ka ng tulong sa labas. Hindi mahalaga kung nakilala mo na ako o hindi. Nandito pa rin ako para patayin ka." Mahinahong sabi ni Severin. "Anong matapang na kaluluwa? Hayaan mong subukan ko ang iyong lakas." Hindi akalain ni Rod na maglalakas loob si Severin na kausapin siya ng ganoon. Para sa record, mayroon siyang napakataas na tagumpay bilang karagdagan sa pagiging isa sa mga pinakamahusay na manlalaban sa antas ng siyam na malalim na Masters ni Brookton. Pagkatapos niyang magsalita, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao, pinaikli ang espiritual na enerhiya sa kanila, at sinugod si Severin sa bilis ng kidlat. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Severin ng anumang pagkakataon na gumawa ng pinsala. Sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, lumitaw ang isang asol na langit na glow at dumiretso sa dibdib ni Rod. Isang malakas na putok ang narinig, at pumailan lang si Rod sa ere at bumagsak ng husto sa lupa. Isang bibig ng dugo ang bumulwak, at isang maliit na butas ang lumitaw sa kanyang dibdib. "Ikaw. Isa kang Warrior King." Baka sa mukha ni Rod ang kawalan ng paniwala habang nakayuko at namatay na may halong panghihinayang.